Senyales na sobra-sobra ang mga kamalasan na maaaring dumating. Meron pong mga senyales na maaaring ipakita sa atin sa ating tahanan o sa paligid ng tahanan natin. Ang mga halaman na inilalagay ninyo o mga tanim ninyo na halaman ay po pwede ninyong makitaan yan ng mga senyales na maaaring magpabatid sa inyo sa mga kamalasan na darating. Maging ang loob ng tahanan natin, ang sahig o ang dingding ay maaari ding makitaan ng mga bagay na magpapahiwatig sa inyo ng mga inauspicious energies. Kapag nakita ninyo yan sa tahanan ninyo, grabing kamalasan yan, ito ang gawin ninyo bago pa po dumating ang mga kamalasan na ipinapakita ng paligid ninyo. Mahalaga po na alam ninyo ang gagawin para hindi ninyo hayaan na darating na lang na parang hinihintay na sahod ang mga inauspicious energies at magugulat ka na lang. Grabe ang kamalasan na nakukuha ng mga taong mayroong ganitong senyales na pinabayaan nila. Marami pong tao ang hindi naniniwala sa mga pamahiin. Ngunit palagi kong sinasabi, kapag nakataya ang kalagayan ninyo sa buhay, wala namang masamang maniwala. Ang mahalaga nakaiwas ka sa mga inauspicious energies dahil mabigat po kapag tinamaan ka ng mga malas na enerhiya at kung minsan maaari itong makapagpabago sa buhay mo o sa buhay ng bawat isa. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At para naman po sa mayroong mga golden photos at ito ang comment nila, ang golden photos na gumagapang sa poste, anong poste po yun? Kung poste yun ng tahanan ninyo, malas yun, ilipat nyo po yun. Isa sa pinaka-importanteng parte ng tahanan natin ay ang poste, sapagat ito po ay pundasyon. Ngunit kung yan ay poste lamang, hindi naman parte ng tahanan ninyo yan, pwede po yan. At doon naman po sa comment ni ma'am na gumagapang sa pader, yung kanyang golden photos. Anong pader po yun? Kung yung pader na yun ay walang kwarto, pwede po ang golden photos pagapangin, bantayan nyo lang po na hindi yan umabot sa bubong. At huwag nyo hahayaan, kung halimbawa po yung pader na yan ay bakod, huwag nyo hahayaang lumabas ng bakod ninyo yung pagapang ng money tree o ng golden photos ninyo. Ang golden photos po ay tinuturing din na money tree. So, huwag nyo hayaan lumabas. At yung comment ni ma'am na, pwede ba sa tubig? Pwede po. At yung comment ni ma'am sa banyo, pwede bang maglagay ng golden photo sa banyo? Depende po sa nais mo. Kung nais mo na maalis yung toxin sa banyo, sapagkat banyo po yan, mayroong mga iba't ibang uri ng air dyan, pwede kang maglagay ng golden photos dyan kung yan ang nais mo. Ngunit kung nagnanais ka ng good luck energies para magkaroon ka ng swerte sa pera, hindi pwede sa banyo. Pero para po luminis ang air sa banyo, pwedeng maglagay ng golden photos dyan o kahit anong halaman. Basta nagnanais kayo na ma-cleanse yung air sa inyong mga banyo, pwede naman po. At para po doon sa mga nag-comment na yung golden photos nila nakalagay sa hagdanan, pwede po yan. Pwede po, huwag nyo lang hayaan na i-touch yung hagdanan ninyo, yung apakan sa hagdanan. Huwag nyo hayaan na ma-touch yun kasi po lumalaylay naman talaga ang golden photos. Huwag nyo hayaan na madikit yung lumaylay na sanga sa hagdanan na inaapakan mo. Pwede po ilagay ang golden photos saan man parte ng tahanan ninyo. Babalansehin nyo lang kung yung area ay critical area siya, pero gusto mong maglagay, balansehin mo lang. Lagyan mo ng coins, talian mo ng red ribbon. Pwede po yan. So, depende sa nais ninyo, pwede pong maglagay ng golden photos. Para po doon sa nag-comment na hindi siya naniniwala na ang photos ay malas kapag umapang sa lupa or kapag umakyat sa bubong sapagkat sila naman daw ay sinuswerte. Ma'am or sir, ang golden photos po ay hindi basta-basta halaman.
Yan po ay isang uri ng vine plants. Kaya't pinag-iingatan ang pag-aalaga at pagtatanim nito. May mga tao po na mayroon pang auspicious energies kaya't hindi pa nila nararamdaman kung ano yung magiging epekto ng ginawa nilang pagpapabaya sa halaman na gumapang kahit saan-saan. So darating ang panahon na iikot ang lahat po ng good luck energies ng bawat isa ay umiikot, lumilipat-lipat. So kaya natin tinatalakay yung mga malas na maaaring magdulot ng pagbabago sa buhay ninyo para po makaiwas kayo. Palagi niyo pong tatandaan, walang masama na sumunod or maniwala, lalo na kung magdudulot ito ng maganda sa inyo. So wala naman pong masamang sumunod sa paniniwala o pamahiin, lalo na kung makakaiwas ka sa mga kamalasan. Sabi nga nila, no harm trying. Ang importante, hindi ka minalas. Maraming salamat po sa panonood. Crack walls o mga crack na floors. Kung ang tahanan mo ay nakitaan mo ng crack, ito po yung maliit na crack na halos guhit na lang yung makikita mo. Minsan nagmumukha itong parang mapa. Maliit na crack po yan sa dingding at yan ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng kamalasan sa buhay. Maging ang mga sahig, maaari pong makitaan mo rin yan ng maliit na crack o guhit, lalo na po doon sa mga sahig na hindi pa nakatiles. Kapag ganito ang nangyari, nakita mo yung dingding mo na nagkaroon ng maliit na crack na parang guhit. Malas yan, senyalis yan na maaaring magkaroon ka ng financial problem. Magdudulot yan ng hindi maganda kapag nakita mo yan. Ang gawin mo kapag nakita mo yan, magsindi ka ng insenso kung saan mo nakita yan at pagkatapos mong magsindi ng insenso, araw-araw ka pong magsisindi ng insenso dyan sa loob ng 9 days. Isang insenso lang, araw-araw kada umaga. Kaya po 9 days ang pagsisindi natin ng insenso para po tulungan tayo na ma-cleanse yung mga inauspicious energies na maaaring dumating sa atin. At kung saan ninyo nakita yung crack, maglagay kayo ng asin doon sa maliit na lalagyan. At kapag tumigas ang asin, palitan po ninyo. Kailangan po gawin ninyo yan para makaiwas kayo sa mga inauspicious energies. Dahil pahiwatig yan na maaaring may danasin ka na kamalasan. So para makaiwas ka, pwede kang maglagay ng mga pangontra na yan. Sunod, ito po yung mga mayroong may halaman sa labas ng tahanan. So karamihan sa atin, marami talagang halaman sa labas ng bahay or sa loob. Kapag nakitaan mo ang halaman mo ng paninilaw ng dahon at ito ay marami, sinyales din po yan na mayroong inauspicious energies na maaaring dumating sa inyo. Kamalasan yan. Maaaring mayroong magkasakit na membro ng pamilya mo at maapektuhan din ito ang wealth mo. Maaaring magdulot yan ng pagkaubos or maaaring magdulot ng stagnant energies yan na may kinalaman sa wealth o may kinalaman sa pagbagal, kagaya ng mayroong mga negosyo. Madali na po nating makikita kung ano ang po pwedeng dumating sa inyo gamit yung mga halaman na inalagaan ninyo. Ang halaman po ay hindi lamang umaakit ng swerte. Makakatulong sa atin yan para malaman natin kung ano ang paparating na enerhiya sa atin. So ito ang gawin mo kapag nanilaw yung halaman, tanggalin mo po yung nanilaw na dahon at talian mo kaagad yan ng red ribbon at sindihan mo rin yan ng insenso sa loob ng 9 days. At kung saan mo nakita yan, halimbawa nakita mo sa terrace, nakita mo sa garden, maglagay ka rin ng salt doon. Iwasan mo lamang na mailagay yan sa paso or kung saan nakatanim yung halaman mo, iwasan mo na hindi matapon ng asin para hindi po mamatay yung halaman. Ito po ang gawin mo para mapigil ang mga inauspicious energies
o mga kamalasan na maaaring dumating, magsindi ka rin po ng 9 na insenso dyan sa loob ng 9 days at maglagay ka rin ng asin, ilagay mo lang po sa tabi. So kung yan ay nasa garden, ilagay mo lang sa tabi kung saan mo nakita yung paninilaw na dahon at huwag mo lang hayaan na malapit sa halaman para hindi po mamatay yung halaman dahil diyan ka rin magbabase kung okay na yung area. Sisigla po yung halaman na yan at makikita mo ang pagbabago niyan. Sunod, isa ito sa pinakadapat na tinitingnan ninyong maigi. Nasubukan nyo na ba na yung front door ninyo ay bigla na lang nagkaroon ng tunog nung ito ay sinara mo? Ang iba po ito ay binibigyan nila ng kahulugan na natuyuan lang daw ng langis ang bisagra ng front door kaya ito tumunog. Magkaiba po yun. Bago po tumunog ang ah, front door ninyo, kapag natuyuan niya ng bisagra, mararamdaman ninyo na titigas muna yan bago magkaroon ng tunog. Or kapag tumunog po yan, sunod-sunod yung tunog niya. Itong tunog na to, ito po yung tunog na sinara mo, bigla ka na lang may narinig na tunog. At kapag sinara mo ulit, wala ka nang maririnig. So biglaan mo itong naririnig dahil ito po ay pahiwatig sa iyo na maaaring papalapit na ang mga inauspicious energies at papasok ito sa loob ng bahay mo. Ito po ay maaaring magmula po sa labas. Meron po tayong tinatawag na spirit harm. Meron pong iba't ibang uri ng energy sa paligid ng tahanan natin. Kapag spirit harm po, grabeng kamalasan ang idinudulot niyan. Ito ang gawin mo. Kumuha ka ng luya, lagyan mo ng asin, ilagay mo sa likod ng pintuan mo. Ngayon kung ang pintuan mo ay wala ng space, ilagay mo yan sa plastic. Kung meron kang pouch, ilagay mo sa pouch. Samahan mo asin at luya po. Ang luya po ay mayroong mataas na protective energies laban sa mga spirit harm. Ginagamit ang luya kapag mayroong mga energies na nagpapakita or nakikita ng tao. So kapag nakakaranas sila na nakakakita sila sa area ng kung ano-anong mga uri ng energies, gumagamit po ng ginger o luya at sinasamahan po ng asin para maalis sila. Pangontra po yan para sa mga energies na nakapaligid. Kaya't mahalaga po, alam ninyo ang gagawin para hindi ninyo hayaan na kusa na lang darating ang mga kamalasan sa buhay na parang sweldong inaabangan. Iwasan po yan. Red ants o mga pulang langgam na bigla na lang pumunta sa area mo. Maaaring nasa lupa ito ng garden mo o maaaring isa sa mga halaman mo. Ang mga pulang langgam na ito ay namahay po sa isa sa mga paso mo or isa sa mga area ng garden mo. Kapag ganito ang nangyari, dalawa ang titingnan mo. Maaaring ang langgam na yan ay pumunta dyan dahil nag-migrate sila or nag-ipon sila ng pagkain. Makikita mo ang pagkakaiba kapag ang mga langgam na yan ay nagpapahiwatig ng kamalasan. Nagsisindi po ng insenso kung saan nakita yung mga langgam. Kapag naubos po ang insenso, sa susunod na mga araw, wala na sila. So dyan malalaman mo na pahiwatig yun na mayroong mga inauspicious energies na paparating sa'yo. Ngunit pag nagsindi ka ng insenso at naubos na ang insenso at sa susunod na mga araw, pag tinignan mo, nandyan pa rin, hindi po yun pahiwatig ng inauspicious energies. Maaaring mayroong pagkain doon kaya nandoon yung mga red ants. So dalawang uri po ang titignan. Pero karamihan po sa mga langgam na nakikita ko sa area ko, kapag nilalagyan ko sila ng cure, sila ay umaalis. So kaya nalalaman ko kung ano ang idinudulot na enerhiya ng mga langgam. Sa tahanan ninyo, sa paligid ng tahanan ninyo, kapag nakakita ka ng red ants na namahay, marami, magsindi ka ng insenso, isa, at balikan mo sa susunod na araw kapag wala na sila dyan. Inauspicious energies po ang ibig sabihin nun. Siguraduhin mo na meron kang pangontra sa tahanan mo, sa mga bintana mo, maglagay ka ng asin dyan, at maglagay ka rin ng ginger.
Maging sa kusina mo, maglagay ka rin ng ginger, lalo na kung may bintana yung kusina mo. Yung banyo po natin, karaniwan sa mga banyo natin, may bintanang maliit. Lagyan mo po ng ginger yan. Maaaring dumaan yan sa mga entryway, kaya't nilalagyan natin ng ginger. Maging sa backdoor, kung may backdoor po kayo, maglagay kayo. Kung may terrace, may rooftop, wala namang masamang maglagay ng luya doon, maglagay kayo. Pahiwatig po yan na mayroong mga kamalasan na paparating. Ang black ants po ay nagpapahiwatig ng good luck energies, ngunit ang red ants, ito ay nagpapahiwatig ng mga inauspicious energies at maaari mo itong maging basihan para makaiwas ka sa mga kamalasan na maaaring dumating.